Hi guys, magandang hapon. So guys, update lang ako sa aking ginagawa dito. Patuloy na ako gumagawa dito sa paglatak ko ng electrical layout plus outlet at saka lightings. So yun guys, tapos ko na yung mga PVC hanggang sa dulo ng paglalagyan ko sa terrace. So, ang problema ko na lang kung paano tatawid dyan at aakyat doon sa garahe yung tubo kasi mataas. So, may mga naisip na akong paraan kung paano, pero susubukan ko kasi may nakita akong dalawang lamesa dito guys. Yan, table. Dalawa yan, nandun sa likod yung isa. Plus yung table ko na tinatayuan plus yung upuan, yung chair na plastic. So baka tumaas ako doon, mailatag ko man lang sana yung lightings. So ihuhuli ko na lang yung ilaw, tsaka palagay ko kapos na rin ako ng PVC. Ang importante dito guys, kakaroon kasi ng party dito sa Linggo next week, next Sunday, mga reunion sa family ng misis ko. So need kong tapusin yung mga ilaw. So dito guys, yung huling update ko guys, ito naglalatag ako ng mga PVC. So ito guys, tapos ko na hanggang dun sa dulo. Ito guys, ikabit ko na nga yung ilaw din guys. Ayun So ayan, switch na lang kulang dyan para gumana yan. So may mga wiring na yan, lightings hanggang doon. Tapos may abang tayo dito, may allowance tayo loop sa outlet tsaka sa ilaw. Plus dito guys, ito yung tapping natin. So iniintay ko lang maikabit ko yung outlet para maitap ko na dito. Ayan. At yung sa ilaw, bala ko magkabit dito banda sa gitna, dito sa may bandang gitna, kasi madilim dito sa gabi. O dito, yan, para lang may ilaw kasi yung mga pusa dito nag-stay guys yung mga puspin na pusa dito humihiga sa madaling araw. So need kong may liwanag dito kasi pinapatay namin yung mga daylight na yan. Ayun, ito guys, pangalawa, nakapag-insert na tayo ng electrical layout para sa outlet. So ayan guys, nag-ilup ko na, sasara ko na lang yan. Ayun guys, doon ko pinadaan. Sabi ko ipapasok doon sa loob ng tubular na 4x4. Ayun guys, so lagyan ko na ng wire yan, distribution, at naisuot ko na rin dito sa tubular na to. Ayan, naipasok ko na yung wire dahil madali lang tayo mag layout ng electrical conduit wire kasi meron tayong guy wire na nabili. Yung sinasabi ko na kailangan kong bilhin yung para mas mapadali yung pag layout ko ng kawad ng kuryente sa loob ng tubo o sa PVC orange. Dati mano-mano, nakita nyo naman yung part 2 ng video ko doon sa may likuran kung paano ko brenaso-braso yung paghihila ko ng wire. So ang hirap talaga guys dito pagka na isut mo na sa loob ng tubo hanggang dulo na, hila ka na lang ng hila. So less na lang yung aberya pagka na-twist yung wire. So madali na. Ito guys yung sinasabi kong guy wire. So hindi alambre yan guys, parang asero siya, yung preno ng bisikleta.
Yan, ganyan. Pero mas malaki lang yung diameter. So, dito tayo guys, nagko-concentrate. Ayan guys, oh. So, nalagyan na natin ng perhole connector, yung dulo. Ayan, kulay pula. Yan, nakakabit na yan. And then, ikakabitan natin doon sa outlet. So, yan. Yan na yung unang outlet na ikakabit ko dito sa loob ng 4x4 na tubo. So, sandali guys at papakita ko kung paano ko i-layout na at saka isara yung ating outlet na type 86 guys. Kung gusto nyo ng ganito, yung parang kuan guys, square na outlet, ang tawag dyan guys, type 86 na outlet box at saka outlet na type 86 din na tugang. Dalawa lang yan. Pag sinabing tugang, dalawa lang yung butas na sasaksakan yun. Parang double lang siya. So, meron naman tatluhan pero mas preferred ako ng dalawa lang para hindi ma-overload yung, at minsan kasi hindi rin nagagamit eh. So, hanggang 15 amperes yung capacity o mamaya tingnan ko yung level nung kuha kung 10 amperes o 15 amperes. So, saglit guys. A few moments later. So, yan na nga guys. Ay, ba't pumipitik yung camera ko? So, ayan guys. At isasara na natin yung outlet tsaka yung cover. So, hindi na ako nakapag-video kung paano ko hinila yan sa loob ng kuhan. Pero ang ginamitan lang natin yan ng guy wire guys. Yung kaninang sinasabi ko pang hila ng kawad ng kuryente. So, huwag kayong gagamit ng alambre kasi yun na kakaroon ng deformation yung alambre pagka nagtagal. Ito wala, parang okay lang siya, straight pa rin siya kahit maipit-ipit siya sa mga singit-singit ng upuan o ng mga paso dito, okay lang, hindi siya na di-deform. So ganun pa rin yung itsura niya. So ito na guys, at mag-start na tayo. So ito guys yung type 86 na outlet natin. Okay. Ganyan lang yan guys. Ang itsura niyan, square siya. Square, parang mga point, kuan lang to eh. O 87mm lang yata ang sukat yan. Makalimutan na pero type 86 guys kung ganito ang gusto ang kabit nyo. So, ito na guys. Ayan. Bilot lang natin dito sa loob. Ito nga pala guys, nilagyan natin na ang Mica tubing to. Lahat ng mga kuwan, didikit sa bakal, nilagyan natin ng Mica tubing. Very good. So, ganito yan guys, oh. Mica tubing. Para, halimbawa, yan yung bakal, hindi siya masusugatan yung insulation natin. Saka dito, sa may butas no tubular, nilagyan din natin. Yan. Kaya protected yan guys, para safety rin natin. Ano, kung gusto natin magtagal yung ginagawa natin, lalagyan natin ng mga ganyan guys. Huwag lang yung kabit lang tayo ng kabit. May araw naman guys, oh, naka-arrow up. Ito. Kung gano'n yung araw niyan,
pag resignation na mataas, ganyan lang yung susunditan natin yan. Ayun. Tapos, tingnan natin kung sapat yung kanyang sariling tornilyo para sa cover o doon sa plate. Ayun, swabe naman. Swabe naman siya guys. Okay na okay. Para dito na yan. Itong screw ito. Kasi may mga screw sa plate na hindi tama. Sukat doon sa nut dito sa nakalagay dito. Attachment. Ayun. Saka na natin guys. Para makita na natin ang itsura. Ayun. Ayan guys, sinasara na natin. Mabilis. Ito natin ang drill para mabilis. Hoy. Ito guys, may standard ito na height from flooring kung saan natin kakabit yung outlet. Ito guys, merong mga almost 11.9 something sa base sa Philippine Electrical Code o PEC hanggang 16 inches. Kung ganun guys, mas mababa. May mga halaman dito sa gilid baka matinamsi ka ng tubig, hindi tumagal yung outlet akin kung lagi nababasa. Kaya ang ginawa ko, imbis na nakalagay naman sa PEC sa mga industrial 18 inches or more. So sinakto ko na ng 2 feet guys, 2 feet para tumaas-taas siya. At yung mga halaman natin, ito hindi na siya siguro matitilamsikan ng tubig. So, kahit man malaki yung paso. So ito na guys, nakabit na natin yan. Ginamitan pa natin ang level yan guys. So, talagang level yan. Ayan o. Naka-level siya. At saan tingnan. Para quality yung trabaho natin.
Ayun. Pagsuksok lang niya, ikakawit, pag lagay ng takip guys, meron siyang parang kwan dito, technique. Ikakawit mo muna dito, pag ganun, tapos din pababa sa lock. Ayan. Saka ito guys, kahit sundutin ng bata yan, hindi siya makukuryente kasi protected yung outlet niyan guys. Kung pa isa-isa lang, kahit sundutin niya ng mga kwan, ano ba ito, sinundot niya, hindi siya lulubog guys. Hindi mo maibabaon yung bagay na isusok-sok mo dyan, metal man o ano man, protected ka dyan. Dito, pag sinaksak mo lang sabay na yung paa, saka lang kuwan guys yan, bubukas para dumiin o maisaksak mo talaga ng maayos yung kuwan. Ganito guys, kung hindi siya pantay na inilagay mo lang kuwan, hindi siya lulubog kung pa isa-isa lang. Kaya maganda tong switch na to, may protection sa mga bata. Pagka ganyan may mga parte dito, ang dami mga chikiting malilikot ko, baka, di ba, switch na kuryente to, baka kung ano-ano yung isok-sok dito sa mga butas. May mga ganong bata kasi malikot, nag-eksperimento. So yun. Kaya kung isa lang, let's say may panundot siya o nakakuha ng bagay, hindi siya makukuryente guys kasi hindi bubukas yung plug. Yung outlet doon sa kuwan. Yan, kailangan sabay. Yan o. Ang galing! Ang galing! Kaya guys, pinili ko ito para hindi masyadong maiba dito sa forma ng tubular bar na black ang kulay. So, ayan. So, yun guys. At dito naman, sa susunod na poste ng tubular, kakabit natin dong guys, outlet din, at saka switch naman. So, dalawa yung ilalagay nating utility box doon para sa switch at saka sa outlet din katulad dito. Yung sa switch inip ako para makita ka agad, kulay gray naman. So, nalalapit naman sa kulay. Ayaw ko kasi nung masyadong puti guys, yung puting-puti. Kaya okay din naman. Depende kasi sa kuwan yun, sa tumitingin. So napili ko na lang para maiba yung switch. Grenade ko na lang guys yung kuwan, pati yung kanyang. Hindi, yung box lang ng gray, pero yung pindutan black din. So yan guys, nakagawa na ako ng switch, tapos na yan. Itong araw na to, matatapos ko yung buo na yan at matiterminate natin. So, a-activate ko na yan doon sa circuit breaker guys. And then, bukas, start natin na maglagay ng dalawang lamesa. Then, papatong natin itong table na to sa gitna. Kung saan ako umakyat, plus siguro yung upuan, maabot ko na yung tubular bar dyan para ma-attach ko yung PVC pipe. At makapag-start tayo. So, siguro 2 araw yan, tapos na yan. So, tatapos yan. Kasi kagabi, hindi na ako nakapag-video. Inabot din ako ng 11 o'clock kagabi. So, yun guys. At, ayun. Dumating na yung mga iba pa natin in order. Kararating na. Mga metal clamp to na 1/2. Single lang para umorder ako na additional kasi naubos yung clamp natin dito sa kakalagay natin ng tubo. Ayan. So, kompleto na tayo. Kung ano man kulang sa tubo bukas, o order na lang ako, malapit lang na may hardware dito. So, yun lang siguro ang kulang kasi halos kompleto ako sa mga ilaw, sa switches, sa outlet, kompleto ako guys. At ito, yung utility box natin, ginawa ko na lang plastic guys.
doon sa pader ng garahe. At tibay guys, oh. Solid. Quality. Kasi ang maganda dito guys, kailangan pag bibili kayo, itong tornilyo na to, kailangan matibay. Oh. So kung magpapagawa kayo guys ng mga ganyan at kailangan nyo ng utility box, huwag kayong bibili ng yung kulay orange kasi minsan guys, okay yung sa una, kaya ko nagka-trouble, susunod na tinanggal yung screw o yung tornilyo, nasisira yung thread. Minsan umaangat pa yun doon sa pinagkakabitan doon sa loob ng yung ganito yung may tenga, nakabound kasi yung nut dito eh. Ayun, nahihila yun. So advice ko, bumili na kayo ng matibay. Medyo mahal lang pero quality guys. Ito, yung switches natin. 4 gang one way. O yan. 4 na kinokontrol to. Beautiful. So, 3 sa garahe, isa dito sa kaliwa ko. Nandiyan yung kaingay na guys yung aking mga alaga. Dumating na si Myra, magpapakain. Siguro hanggang dito na lang muna po. Abang-abang lang sa susunod pang mga upload na video ko na ginagawa ko dito sa DIY ko dito sa aming bahay. So hindi na ako umupa guys na gagawa kasi ang medyo may kamahalan labor nila kasi yung gamit pa nila saan lang nabibili just hardware mataas ang markup ng price nila. So kaya nag-decide lang ako na ako na lang gagawa ang mga electrical dito at saka lightings. Plus ito papalitan ko yan kasi hindi maganda guys yung pagkagawa dyan, walang mga protection yung latag ng mga linya. So ayusin ko rin yan. Ang importante lang maayos ko yung target natin, magkaroon ng mga kanya-kanya outlet doon sa mga haligi ng tubular kasi kung saan upo yung bisita malapit ng magsaksak, mag-charge o anuman gagawin nila. Plus sa gabi yung ilaw, maliliwanag na yung garahe natin sa gabi. So ayun, hanggang dito na lang po at magandang hapon po ulit sa inyo lahat. Pansamantala, paalam, bye bye.